Matagal ko ng theory na ang sensitivity ng iilang psychic ay kaya makaramdam ng iba't ibang entity sa mundong hindi nakikita. Mapamulto, elemental, or ET man yan. ET or yung tinatawag nilang extraterrestrial or alien. Meron tayong chismis sa ating suki na si Sam tungkol sa mga bago niyang kaibigan. Kaibigan niyang ET. Enjoy. Okay, itong medyo kakaiba ang ating episode ngayong gabi. Kasi ang ating kaibigang hindi nakakakita nung una natin nakilala. Ay, hindi na nakakaramdam nung una natin nakilala. Ngayon, ET na ang kausap. ET na ang kausap. Pumunta pa ang spaceship. So, excited ako sa malaman ng ano. So, good evening ang ating mga guests tonight. Ating mga suki. At nagiging suki. Si Sam, ang ating friend na may kwentong ET. Ang ating mga nakasubaybay lang, si Aling Jojo at si JP andyan. Bigyan ko context. So, noong isang araw, nag-message tong si Sam. Sabi niya, naku, Direk, ma-excite ka. Sabi ko, bakit? Anong meron? Sabi niya, alam mo, nung isang gabi, binisita ako dito ng isang medyo, correct mo na lang ako, Sama, sa pagkwento mo, pero parang snake-headed ET or being. Tapos mamaya konti, dinala ka sa spaceship. Ayun na. Sige, simulan natin doon. Or kung kailan nagsimula. Vice versa tayo, direct. Ganun siya. Okay. Alright, so let me just give you a little context. May notes? Meron akong notes, pero meron akong ipapakita sa inyo ng makeup. So, di ba direct, like a couple of months back, yung recent episode mo, Oo. was about yung mga nakita ko sa, well, people can say that it's like my past life. Mm-mm. But it's not really my past. I don't know. I don't want to consider it like my past life. Mm-mm. So tanda mo yon, ang nangyayari sa akin nun was I was riding a train, Oo. an ordinary passenger. So, ano ba itong kinukwento ni Sam ngayon? Para may context kayo, pakinggan natin yung sinabi niya sa episode 109, Sam's Past Lives. Lagi lang siyang start is nasa train ako. Yun lang. It's a linear train. Alam mo yung parang Snowpiercer ang dating? Snowpiercer lang yung dating. Nakaupo lang akong ganyan. I was with other people. I don't know who they are. Tapos after that, train stops, bababa yung parang feeling ko may bumababa. Tapos pagtingin ko sa salamin, sa bintana, it's me. And on the first night, it was, alam mo yung Gladiator? Yung Rome Arena. Yes. Parang ganun yung nakikita ko. Parang ang tanda ko lang, nagkagulo, may away. Pero naka-helmet ako, parang, pero you know that it's you. Kasi Oo. I feel ako pa rin Parang feeling ko ako pa rin. But after nung nakapatay ako ng tao, I wake up na parang nagising na ako na, okay. Oo. Okay, first, baka sabi ko, baka mamaya it's a dream. So, yun yung story ni Sam sa episode Sam's Past Lives. Okay? So, balik tayo ngayon sa kwento ni Sam. But this time, since last week, ang panaginip ko is I was at the back of the driver ng train. Okay. It kind of looks like a train, but wala naman kasi akong nakikitang through the window. Itim lang siya, tapos may mga white streaks lang. That signifies that we are moving. Mm-mm. So from the get-go, I feel like hindi na siya train. It was, for you, it was a spaceship. Okay. Just for you. Sige, tawagin na natin siyang spaceship. Just for you. Thank you. But alam mo, and then there's always this guy in front of me, and
it ties back to the story to yung pinakita ko sa inyo before that the thing has a helmet on. So I cannot really see the face. So ito yung sinabi mong mala Skyrim na helmet na tama, no? Yun, oo. So nasa sa harap niya, nasa harap ko siya. So at nakatalikod siya sa akin kasi he's driving niya. So yun yung premise ko. Yung first night, 4 nights ago, na para siyang I was riding the train and then parang una kong tigil. I don't know if parang kasing nangyari na kasi, parang it happened before. I was thinking na baka mamaya isa siya sa mga nakita ko before. Which was, I went down, I feel like I'm somewhere in Europe around the 1800s. And then I was in what looks like a coat. And then, naglalakad lang ako. Alam mo yung parang feeling mo, parang feeling ko assassin ako or something. I don't know. Okay. Or maybe I was like a serial killer. Because I killed like 2 people that night alone. Okay. From that dream. Paano pagpatay na alala mo or ayaw mo na sabihin? One from the back. And then the other one, I can't remember the other one. The other one feels like it was a fight. Okay. And then the third one I tried killing, but I got killed. Okay. And then I woke up. So yung, di ba yung before naman nangyayari na din naman yun. So that should be fine. I mean, okay, whatever. Hindi siya nagre-register sa akin in the morning eh. Parang hindi siya nagre-register sa akin in the morning. The only time that it all kind of connected was the last night. Okay, the last night that I had a visitation, which was the one that I told you. So yung una parang, yung second night, sabi ko, oh my God, narito na naman ako sa spaceship. Ano na naman ang nangyayari? So I was like, ayoko na. I don't want to do it. Ayoko na talaga. And then I heard a voice which to me feels like yun yung nasa harapan ko. And he gestured na tatanggalin niya yung helmet. And then he just said, "Are you sure?" And then nagising ako mga around 4 o'clock in the morning na. Parang, kasi I guess I was in the middle of it. And then, nung narinig ko na yung "Are you sure?" and he was trying to remove his helmet, that was when I woke up. So okay, sabi ko, okay, buti na lang. And then yung night na nagganon tayo, yung day na the night na nag-message ako sa'yo. Oo. The morning pala, the morning ba yun? Morning yun, di ba? Morning yun. Yung sabi mo, hello Earthlings. Yeah. So nung gabing yon, so sabi ko, pagising ko, pagtulog ko pala, narito na naman ako. Ano ba? Nandun same setting, nandun ka sa parang train. Nandoon lang ako lagi. Nandoon lang nasa likod lang ako ng driver. Oo. Ano ba naman to? Tapos parang sige, subukan natin ulit. Ang nakakatawa nito, pagbaba ko ng ganyan, sabi ko, ayoko. Feeling ko nasa somewhere like Egypt-ish location. Kasi medyo desert ang area eh. Kaya lang pagbaba ko dun sa stop na yon, alam mo yung sudden overwhelm of fear and alam mo yung feeling ko na here we go again, yung gano'n. Parang, kung mamamatay na naman ako, yung gano'n. So, sabi ko, talagang I remembered kneeling in my dream and I said, tama na, ayoko na. And then I was screaming from the top of my lungs and then na-realize ko na lang na humahawak na ako sa kumot ko, sa kutsyon ko, sa unan ko, and I was waking up and I was shouting. So talaga ako ayoko na. So pagmulat kong ganyan, nadudun yung
yung naka-share screen. Oo. Dyan ko sa may higaan mo. So, Malapit dyan. I will, hold on. Without, oh my God, ang kalat ng room ko, wait lang. Dad mo na. No judgment, no judgment. Dito siya, so ito yung bed, di ba? Ito yung bed ko. Mm. Dito ako nakaulo. Dito ako sa may gray na Oo. dito ako nakaulo. Oo. Nandiyan siya sa may, nasa sa may cabinet na siya niyan. Okay. And he was just standing there. And then I realized, siya yung driver ng train. And he had, Matangkad? yeah, it was, he was as tall, kita mo yung taller siya dun sa kulay orange na yon. Oo, okay. Taller siya dun sa kulay orange na yun. Yeah. So, syempre, na-realize kong wala nga palang video to. So, kung i-estimate natin, yung dinedescribe ni Sam, nasa 6'7" or 6'6" yung height. So sabi ko para ayoko na. And then my brother, it just so happened, that was around 5 o'clock. Yung kapatid ko, gumigising siya ng 5 o'clock. So narinig niya ako and he was knocking on my door. Kasi sumisigaw talaga ako. I was screaming, ayoko na. And then pagmulat ko nga, nandun siya and I was like, for a split second, natigilan ako. And then I heard the knocking on my door and it was my brother. And he was asking me, ano nangyayari? Sabi ko, no. Nananaginip na ako. And then pagtingin ko ulit sa kung nasaan yung snake, wala na siya. Oo. Yun. Oh, masaya ka na. So, natanggap mo na nga ba? No. na co-pilot ka. Co-pilot ka o... Hindi naman ako siguro co-pilot. Ang co-pilot nasa kanan. Ano ka ba? Ako pamilya mo yan. I don't know. I just feel like, alam mo yung, ako naman, I don't really seek yes. for it. If it comes to me, well and good. But other than that, alam mo, parang, I'm not gonna, kasi kung halimbawa, para sa akin naman. Hindi ko naman, again, hindi naman ako to just jump and read through everything. Like, I'm not like that kind of person. So, ako naman, parang, if it is for me, like, I think, ganun din naman ang sinabi ni, if you can remember what Maria said, na parang, yes, if the knowledge is for you, it will just go and you'll download everything that you need. But other than that, alam mo yun, parang ayoko namang maging before, parang yung katulad before na parang sobrang proactive naman ako ng pagpapractice. Oo. So I would rather just let it be right now if maganda yung pasok ng kung ano man. Because the thing is that, and again, the funniest thing is, nung time na, and I'm going to say thank you to Mami Jo about that, is that yung time na nung huli natin yung chikahan, yes, about me not dreaming again kasi may nakaharang nga. I like, okay, let me kick them out of my room. I don't need them. And then the moment that I get rid of them, boom, ito na nagsimula siya yung download ulit ako. Pasok ulit. So believe me talaga, feeling ko talaga JP, yung naririto sa room ko, yung ghoulish kind of thing, he's eating the dreams that I have. So the moment that I said no, yun, nagsimula ako mag-download. So can you imagine kung halimbawa wala siya doon, baka mamaya sa buwan taon na pala ako nag-download, hindi ko alam. Diba? Pero yun lang yun. It is a different experience again. Kasi this time it was, alam mo, parang ayoko namang maniwala eh. Alam mo, parang skeptic naman ako sa sarili ko eh. Oo nga, no, kahit nakita mo na. Sige lang. I mean, healthy naman. I guess healthy naman kasi talaga yan. Diba? Yeah, it is. It's just that I don't, alam mo, parang ayoko namang may ibang tao na mag-message sa akin na, uy, starseed ka na. Alam mo yun, parang, ayoko na ganun. Bala kayo sa buhay niya dyan. Happy ako, chill lang ako dito sa akin ganun. Aking room. But, yun yung
nangyari sa akin recently. So, I don't know if what I've been seeing is something that a lot of people as well are experiencing. Yes, oo. I mean, yun naman usually goal natin na yung mga kwentong nakukwento nyo, makarelate yung iba. Piece things together, di ba? Yeah. Not jump to conclusions, but try to piece things together. Oh my God, alam mo, tama ka sa sinabi mo doon, JP. Jack the Ripper talaga yung peg ko. Talaga? Ano ko doon? Pero, ito yan again, to be logical, ikaw, masasabihan ko naman yan Ang dalas mo mag-Assassin's Creed Baka naman sa kaka-Assassin's Creed. Or, Hindi na ako nag-Assassin's Creed Dahil nga Okay, nag-edit okay. na nga na naman ako. oo nga pala, no? So mag-aapat na buwan na akong hindi nagdadalawang buwan na akong hindi naglalaro. Don't get me wrong. Oo. I want to have you call that, connect it to, to probably, baka mamaya may napanood ako sa YouTube. Oo. Mamaya meron akong series. Kaya nga, I'm always very hesitant on sharing mga alien part. Like the ghosts, the ghouls and all that, I'm okay with that. Pero kasi syempre, Oo. kasi mahilig din naman ako sa sci-fi. Mahilig din naman Oo. ako sa mga, yun nga, sa mga laro ng Assassin's Creed and stuff like Oo. that. So, baka mamaya doon ko nakita or something. I'm just connecting it. But, kaya anytime na nangyayari itong mga ganitong klaseng dreams and downloads and stuff like that, as much as possible, I keep it to myself first. And then, bago ko sabihin muna sa inyong lahat. Kasi, again, baka mamaya kalalaro ng Skyrim yan. Alam mo naman, di ba? Pero yun yung gano'n ko. Kaya, after 1 week, tsaka ko pa sasabihin sa inyo. Kasi at least, kumbaga, nasigurado ko na oo, mami. At sigurado ko na gano'n, na totoo yung panaginip ko. Baka mamaya, iba naman. Hirap na, baka mamaya mapagdudahan din ako katulad ni Liz. Yung credibility ko, baka mas gra, alam mo. Oo nga, totoo yan. Ay, nako. Grabe. So, sana, ma-update tayo ni Sam pag meron pang bumisita Pag meron na ulit bagong download, yun nga lang sabi ko, yun nga kasi alam mo, tama ka JP, sana nagre-react din kayo, puro kayo type edi syempre. Oo. Oo nga Puro react kayo. Para kausap na natin sarili natin no? Oo, parang kami lang, sumama pa kayo kung di naman kayo magsasalita, mga hayop kayo. Kasi this is your moment. Ano ba Mami, masyado na ako madaming moment dito, kaya ka nagagalit sa akin yung dami ko daw kasi masyadong Tita pang mga ilaw sa iyo. Yes. Ito ang iyong storya mo. Pero totoo ka doon sa sinabi mo kanina, JP. Para talagang feeling ko Jack the Ripper. Pero ayoko namang isipin na ako si Jack the Ripper. Parang ganun lang. Alam mo yun, parang ganun lang yung peg na parang... Actually, nung napanaginipan ko siya, chinek ko sa history ko for a couple of days kung nag-check ba ako ng something about steampunk. The last lang na nakita ko was like yung last update ng Dragon Age, which is steampunk-ish, which is 2 months ago. Oo. So parang Saan Dragon Age yan? Dragon Age, yung bagong Dragon Age, yung release next year. Okay. Oo. Teaser lang nila yon. That was 2-3 months ago. So parang 3 months, matagal na yan. So hindi ko, kumbaga parang hindi naman siguro nag-reoccur lang sa utak ko. But the only thing that I can only be sure of is that all the dreams that I've ever had according to, with this kind of... sa flow na yan. I feel the blood touching my face. I remember the warm blood on me. Anytime that I kill someone, I feel the blood on me. So parang, yun lang yung nag-trigger sa akin. Totoo. Kasi, ganun yung, kumbaga parang... Actually, bibigyan kong context si Aling Jojo about it. Kasi yun nga, may episode na lalabas si Sam. Nakalabas na. And yung kwento niya sa amin doon, yung past lives niya, is parang yung pattern sa lahat ng past life niya. Mamamatay tao siya. As in, may past life, may pinatay siyang ganyan. Iba-ibang era pa
Di ba, sa amin, no? Iba-ibang era. Tapos parang nangyayari, nakasakay siya dun sa parang train na yon. Tapos, eto ka na naman. May life ka na naman na mamamatay tao ka. Andun na naman siya sa train. Di ba parang ganun, Sam, di ba? Oo nga, mother. Kaya nga parang sabi ko, parang, alam mo yun, ano ba, dahil siguro last ko na to, kasi nung panahon mga brutal akong tao, last ko na ba to, hindi na ba ako maririnig? Kasi ko, alam ka naman, killer pa ba ako itsura? Malambot ko to. Bulak na nga Girl, ako. kaya ka nga malambot ngayon eh, 'di ba? Kasi ang dami mong masyado kang astig nung mga nakaraan. So ngayon malambot ka na. Ito na yung contract. Ito na yung contract. Ngayon na 'yon. Parang ganon. Okay, parang Napa-sign of the cross ka talaga. Because alam mo kung bakit, mother? Alam mo direct, yung parang, I feel like anytime that I have this kind of dream, pag gumigising ako, pagod ako. Mm. Regardless kahit anong mangyari, like for example, nagising ako ng 6 o'clock in the morning, hindi ko kayang bumangon na hanggang 9 o'clock. Kasi talagang patalang ako. Pagod na ako yung ganun. Mm. Parang, sabi ko, baka mamaya meron pang isa, tama, napagod na ako talaga. Any given time na I dreamt of this kind of thing, very draining siya ng energy. So sabi ko, ayoko na. Tsaka nagkasunod-sunod ganun eh, di ba? Yung First nagka-pass. set. Oo. Set talaga. Set talaga. Yung first set mo. First set ng download mo. Pati kapatid mo nakuha. Oh. Di ba? Pati yung, pala, no, oo. Nakaharang ng kapatid ko yung isa. Oo. Napasa. Kaya, I don't know on how I will navigate through it. The only thing that I can do is to wait for another episode. Alam mo yung gano'n? Pero baka kailangan alamin mo na kung ano yung mga ET na yon. Isipin mo na. Hindi po, parang, it's not like I want one, but it's just that, again, hindi naman po ako actively, ito kasi si Direk ganun eh. Parang feeling ko, hinihintay lang na umuo ako, tapos biglang agawin. Trabahuhin natin. Pero kasi parang, I'm always, I feel like anytime that I dream, I feel like I'm just waiting for another shoe to drop. Na parang, may nangyayari ba ngayon? Wala, naghirap na naman pa ako. Yung ganun. Minsan ayoko na, pero at the same time, ayoko namang matapos yung mga dreams ko kasi nga, I know how it felt not to dream. So baka mamaya... For the longest time, oo. So parang, ayoko namang matigil. So baka, pipili na ba ako? Just like what the snake man said, are you sure that you don't want it anymore? So parang mamaya, biglang mawala na naman. Para naman akong tanga nung hindi na naman ako marunong managinip. Swerte ka na rin. Marami na rin namang hindi na nanaginip. Well, sa mga kwento. Yeah, but at the end of the day, Oo. dreaming, regardless if it is supernatural or just a normal wet Yes. dream, is a dream. Mm-mm. Right? So ayoko naman na tumigil yun. Kasi nga parang funny as it may sound and perverted as it may sound, at around 5 o'clock, 6 o'clock in the morning, wet dreams na ako eh. Nagwe-wet dreams na talaga ako nun. And it's something normal to me. Alam nyo naman yun, I'm very sexually active. So it's normal to me. Right? So pag yung panahon na merong ghoulish guy na naririto, wala ako nun. Wala. Parang wala, kahit yun wala. So parang, meron? Bakit wala ako nakikita? Wala ako nararamdamang, alam mo yun, panaginip na matino. So, yun, after nun, nung pinalis ko siya and stuff like that, yun, simula na ulit siya. So, I know that it is normal for me. So, ako sa akin lang, Sam, feeling ko lang, yeah, all your past lives are being shown to you now kasi baka ito na yung time for, yung sabi nilang you and a karmic contract, parang patapos, parang gano'n. Parang hindi ko naman sinasabing mamamatay ka na or hindi, whatever. Ang sinasabi ko lang, parang ito na yung patapos ng karma ng mga nangyaring nagawa mo.
Kumbaga yung kontrata, o sige, 2022, babayaran ko na lahat. Parang ganon. Yung mga pagkakautang ko, babayaran ko na. Parang ganon. Sa akin ha. Kasi di ba remember during our last session ba yun, nung sabi ko nang nag-akashik that most of my children are the ones that I tortured when I was a very bad soldier in my past life. Parang ganon. Kaya ko sila naging anak to solve the karma. Kumbaga to finish the karma. Pagkaka-paslang ko sa kanila in the past life. Ganon. Matanong ko, Aling Jojo, alam nila yon? Nakakwento mo sa kanila yun, hindi? Alam ng asawa ko. Okay. Hindi ko alam kung meron ako nakwentuhang anak. Pero alam, kasi normal. Kasi mostly lahat ng nangyayari is kinakwento ko kay husband. Yun ngang session na 106, ngayon ko lang napakinggan eh. Kasama ko pa si husband. Ano siya, nagka-cringe siya. Habang nagsasalita. Tapos sabi sa akin, ang daldal mo, natuloy-tuloy ka. Hindi, kasi binawasan ko yung mga post no. Siyempre may mga post. Para mas di ba may ano pa, di ba? May post pa yun, ha? Oo, may post pa yun. Sabi niya, tuloy-tuloy ka, grabe ka, daldal mo. Sabi sa akin. Well, kasi alam ko yung topic. Yes, oo. Otherwise, I would just keep mum. Anyway, so ayun. Tuloy natin, Sam. Go. Tama na po, yun na lang yun. Yun na ba yun? Yun na yun, ma. Tama na po. Okay. Sana ulit sa susunod. Siguro mga next week na ulit ang down. Pagod po eh. So tama yung sabi ko sa'yo na kaya siya nandyan, nakikita mo was because, ay mali, sandali, sosobrahan, I'll block your dreams muna, parang tama yung sinabi ko Hindi ko sa'yo. gano'n. Binablock niya talaga. And yung unang drawing, somehow, did it connect na it was an alien nung sinabi ko sa'yo? It could have been an kasi alien. it could have been kasi yung afternoon kasi po, and it's weird for me because remember mo direct yung first ever alien-ish na lang. Pagbigyan mo na ako. Ito ba yung nakaganon Oo, doon? yung nakaganon sa akin. Oo. Pero if you're going to look at it from my bedside, dun din sa area yun. Kumbaga parang pag nakahiga ako, laging nandito lang siya lagi. So, I don't know if it's, ano ba yun? Meron ba ako ditong, ano yung kay Thor? Yung kay Heimdall. May portal ka ba? Oo. Parang, dito ba talaga ang labasan nyo sa kaliwa ko? Lagi, doon sila lang lagi. Portal. Ayun din ang naisip ko, baka meron kang Kaya, portal doon ang pala. Ano ba? Lagyan mo kaya halaman. Ay, mother, hindi nabubuhay ang halaman dito sa kwarto ko. There you go. Cactus lang, hindi pa nabubuhay. Bakit, di ba? Tanong ka, bakit? Eh, dahil po toxic akong tao talaga. Nothing about supernatural. Toxic lang po talaga. Dito ako nagyoyosi. Hindi kasi po ako lumalabas talaga ng bahay. So, dito ako nagyoyosi. So, kahit halaman, hindi mabubuhay dito. Brutal. Ito nga eh, kung pumapasok lang dito sa kwarto ko para kumuha ng pagkain. Mo pati halaman namamatay sa kanya. Oo. Mamamatay halaman din po ako. Hindi lang tao nung past life. Pero, yun nga yung pinagtataka ko. And I come to realize na parang it's always happening on that spot. Bakit dapat ganun? Subukan ko kaya na magpalit ng angulo ng kwarto. Yes, mag-rearrange ka. Try mo lang. Try mo lang. Kasi, maybe because, and that's weird because, that's a mirror right there. Ayun yung mirror, di ba? There you go. Ayun. Hindi ko napansin yung mirror. Ayun pala yun eh. Dito kasi po That's the answer. dito sa may ilalim ng orange, dyan sila tumatayo. Pero at their back is a mirror. Mirror po. Yeah, and it's inside your room. Yes. Ay, hindi ba nga? Meron ako yatang episode na sabi ko sa inyo, takban ang mirror. Tama ba? Meron ba ako Parang nasabi? Iba yun. Parang wala. Any mirror inside the room becomes a portal when you're sleeping. Okay, so Jojo, paano yung, may dilemma ako dyan. Since you brought it up, paano yan? Ewan ko Ay, sa'yo. salamat. Ang laki. Hindi, ako, ang advice ko normally, either
cover it with red cloth. Especially kung matutulog na. Kung matutulog na, cover it. Ano lang naman, wala. Pag siguro pag daytime. But as much as possible, kung kaya mo tanggalin mo. Good luck sa'yo. Takpan na lang ng red. May nagsasabi ng white. Pero ako kasi red. Cover it with red cloth. So Yun ako na naman makasalanan kung bakit may mirror dito. Ako na naman. Siyempre. Pero kunyari, a weird na question pero sa amin kasi TV eh. Pero hindi naman ganun siya ka-reflective. So okay na yun. TV naman yun. We're only talking about mirror. Okay, mirror. Okay. May nagpabisita sa akin before dito sa Cainta. Pinapasok niya ako. Ang tawag nila sa kanilang room, green room, blue room, red room. Basically, kasi yun ang kulay ng room. Oo. So, pinapasok niya ako dun sa red room. May nakaharang dun sa bed. May nakaharang. Pero yung mirror nandun sa likod ng harang. Oo. Sabi niya, pakitignan mo nga. Sabi niya gano'n. Kasi lagi dito maraming pag ganun ko sa mirror, alam mo yung parang hallway ng castle? Oo. Ang daming columns. Sabi ko, sabi ko gano'n. Hala, sabi ko gano'n. Paano hindi? Sabi ko, portal na portal to. Sabi ko gano'n sa kanila. So sabi ko, kung kaya mong takban ng cloth, red or white or whatever, sabi ko, basta takban mo, lalo na kung matutulog kayo. Kasi it's really a portal. Kasi drawing ko pa nga sa kanya kung ano yung nakita ko. Oo. So, parang, alam mo yung parang, di ba alam mo yung parang hallway na parang, Oo. Na-imagine ko. yung gano'n. Tapos maraming columns na gano'n na, sabi ko gano'n. First time yun. Ayun, gusto sabi ko, takban nyo lang. Wala namang gumagalaw. Wala namang gumagalaw sa loob. Walang tao. Okay. Sabi siguro, may malditang nakatingin, alis tayo dito. Oo nga. So, gano'n yun. Well, on mirrors yun. Miski sa mga anak ko, I always tell them na the mirror should not be outside na malapit sa bed mo or inside your room. Gusto mo, tago mo sa cabinet para pagbubuksan mo lang or sa loob ng banyo. Mm-mm. If you're already experiencing such, gawan na ng paraan yan. Lagyan mo na ng cloth pag matutulog ka. Try mo lang and see what will happen. Yan lang, lagi so, from my bed, yan, higa ko ganyan yan Oh. yung kwarto niya. Humiga ka talaga Yes. Diba? Ganyan siya. Exactly. Andyan yung mirror nga. Oo nga Diyan sila dumaan. Kumaga, meron tayong doorway, may passageway. Yun na yung perspective na tayo. Maghanap ka na ng pulang tela mo. Pulang tela. Going back, yung alala mo yung sa bahay na pinuntahan natin remember yung master's bedroom. So yung mirror nakatapat sa may side table ng kama and then yung sa banyo diretso parang tagos siya sa view ng kama eh. And then sa dulo nun, dun yung vanity. Ang dami naman. So yun ba yung nangyayari kay Sam? Kasi dun mo naramdaman si Smigol eh. Remember? Yung pagpasok niyo ng masters, parang naramdaman mo na si Smigol agad. Dahil ba doon? Before pa ako pumasok. Bago pumasok yun sa kwento niya. Oo. Pag-akyat pa lang ng rampa, doon na kaagad sina Smigol. Kasi marami sila eh. Oo. So galing sa mirror. Hindi, nandun lang sila. Okay. That's their place. Yung master bedroom, I can't remember it, US, so I don't know. Alam ko pinatakban din yun ng... Saka direct yung sa TV mo, yes, pwede siyang gawing Black Mirror. Talaga? First crying. So maglagay na rin akong pulang Tinatakot itim. lang kita, wala. hindi siya mirror, pero pwede siya first crying. Nung ibang tao. Ibig sabihin, Hindi, ikaw. mag-cry. Pa ako kaya. So yung TV ko pwede. Sige. Direct parang yung pag-phone mo, Oo. pwede mo pang scry kung marunong ka. Pero ikaw, Kung marunong ka. Kasi Black Mirror to. Sige, aralin ko yan. The joke lang. Yan. Oo. Ito yung ginagamit namin noon ni Yue pagka may gusto magpa-scry ng past life. Iba yung regression iba yung scry. Yes, oo. So kaya pala mag-scry ng past life, di ko alam yun. Pwede. Pag pinakita sa'yo, pwede. Sam, naalala ko lang, na-mention yun ni Sir Gerard with regards to
parang karmic debt or basta something to do with karma. Sabi niya, sa alam niya, usually 7 lifetimes yan. Parang ganon, 7 lifetimes. So inisip ko ngayon, nakailang past life dream. O sige, lagyan natin quotation mark kasi ayaw mo i-claim na past life. Pero nakailang panaginip ka na mamatay tao ka. Teka lang, bibilangin ko, nakalista yun. Wait. Kasi baka yun nga, fit naman sa sinabi ni Aling Jojo na, ayun nga, kung nakapito ka na, ito na ang Iba ano pa mo. lang. Alim mo, may dalawa ka pa. May dalawa ka pang papanaginipan. Kaya saya. Pag napanaginipan mo yon at tapos wala nang dumating, recurring, baka ito na yung ano mo, stage of life mo na nagbabayad ka na. Siguro naman, wala naman ako siguro may pinatay na ba ako this lifetime? Kinot. Wala pa naman. Pinatay sa pagmamahal. So babalik ka pa. Pagbabayaran mo pa to. Siguro naman next time babae na ako for a change. Ayun pala, Aling Jojo. Lahat ng kanyang panaginip, warrior siya. Na lalaki. Tama, Sam, no? Lahat ng ano mo, lalaki. Lalaki lahat ng ano mo. Ito na yung transition mo. Oo. Yeah. Baka ito Pagitna. na yung transition mo. Kumbaga papunta ka na doon. Nag-uumpisa na siya. Girl ka na eh. Transgender na ako ngayon. Hindi. I don't wanna... Pre-op ka pa, pre-op. Ay, kapal. Huwag mo na dagdagan. Ayoko na. Napunta sa kalokohan at chismisa ng usapan. So, in-edit ko na lang. Pero pagkatapos nun ay may na-share si Aling Jojo sa pagre-read niya sa kanyang mga clients. Parang meron lumapit sa akin last week. Sabi niya, "Hi tita," sabi niya gano'n. Nagbabasa ka rin pala. I didn't know kasi nagbabasa, bagong reader din yung sister niya. Ay, ano siya, talagang super intuitive na in-accept lang niya yung gift niya. Walang ano, siya lang mag-isa. Tapos sabi niya, sabi niya yung kapatid ko nga may mga regular clients na siya. Every week nagpapabasa. Sabi ko, ha? Sabi ko talaga, every week? Hindi ba gulong-gulo na yung rumble-rumble na yung mga... Sabi ko gano'n. Kasi ako, sabi ko gano'n, I do have regular clients. Pero pag sinabing nung client na, basa nga tayo. Katulad yan, meron na naman akong bago sa Canada. Sabi gano'n, Aling Jojo, please, read tayo. Di ba kaka-read lang natin last week? Ba't mag-read tayo ulit? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, ay, hindi pa pwede. At gaano ka-importante? Hindi, gusto ko lang magpa-read. Sabi ko, hindi, after 3 months. Sabi ko, maximum, sabi ko gano'n, at least, sabi ko gano'n, minimum at least a month and a half. Pero sabi ko, ako, I don't entertain until 3 months. Alam mo yun, it's not the energy exchange, it's the quality. Alam mo yun, yung quality ng reading mo tsaka ng energy na pumapasok. Pero mo, linggo-linggo ka magpabasa pag hindi naman nagbuhol-buhol naman yan. Pati hindi ba nagbabago yung face? one week pa lang, akala mo nagbago na yung face mo. Ano to? Hindi ba? Diba? Parang, at saka hindi, there's this tendency na kakaganon, naiiba na yung, nagkakagulo-gulo na tuloy yung ano, hindi mo na maintindihan. Pero actually, ang ibig sabihin din nun, yun din. Pero naiiba lang, kumbaga, naiiba lang ng kwento. Parang ganon. So, nag-iintay lang siya marinig yung gusto niya marinig. Ganun ba yun? Para inuubos niya talaga? Ganon talaga. Ganon talaga yung mga ng mayat-maya. Kasi they want to hear what they wanna hear. Parang ganon. Pag hindi nila narinig, hindi ka magaling na mababasa. Naku, Sam, lista mo na yung mga question mong ganyan. Magaganda yun. Alam mo yan. So, thank you ulit sa mga dumalo. Sam, salamat ulit. Sana pag meron kang bagong download, makwento mo sa amin yan. Next month, malamang meron. Waiting. Salamat ulit sa lahat. Salamat, Sam. Salamat, Aling Jojo. Salamat, JP, sa pagbisita. You're welcome. Thank you. Season na to. Maraming salamat syempre kay Sam sa update sa Chismis sa kanyang newfound friends. Biglang napaisip nga ako pagkatapos ng kwentuhan. Kung reptile yung nakita ni Sam, well, looks like, di ba? May reptilian kaya yung kanyang soul origin? Or past life niya? Ayaw rin niya yatang alamin. So, bahala na. Let's see in the future.
Actually, napaisip rin ako kung ito yung unang episode na napakinggan mo. Baka maguluhan ka, isipin mo sino itong mga nagsasalita. Lahat sila ay mga past guests at may kanya-kanya silang kwento kung ano ang mga paranormal experiences nila. Ilalagay ko ang kanilang mga episode sa show notes. Pwede nyo simulan doon if hindi nyo pa naririnig. Si Sam ay suki. Marami-raming episode na rin si Sam. Actually, meron na siyang podcast, A Cup of Coffee podcast. Baka gusto nyo rin sundan doon. Para may context ka rin lang, na-record ito noong mga September last year. Na timing lang na ilalabas ko ito ngayon dahil maraming usap-usapan ng UFO or UAP sa US. Kung gusto nyo malaman kung ano yung nangyayari mga a few weeks ago, ilalagay ko rin yung link na yun sa show notes. Si Aling Jojo ay lumabas sa episode 106, The Psychic. Si JP naman ay unang lumabas sa episode 76, Southeast Asian Folklore Part 1. Ilalagay ko yung link sa show notes. Medyo malalim rin talaga pag-usapan ng mga ET or aliens o yung tinatawag nila ngayon na NHI or Non-Human Intelligence. At sa tingin ko kailangan pa ng mas masinsinang usapan at analysis kung ano ba talaga yung mga nakikitang UFO or UAP. Yun nga, UAP na sa modern lingo sa US. Kasi marami rin ako nakakausap na psychic na yun nga, ang nakikita lang talaga naman nila is multo, elemental, may kakaibang mga entity siguro na hindi ma-explain. Pero meron din sila nakikita minsan na parang ET or parang alien nga. And yun nga, so hindi natin siya ma-explain kung ano ba talaga. I believe gaya ng mga natutunan natin yan sa mga spirit, ang mga ET or NHI ay hindi mo rin makaklasify sa isang segment lang. Meaning, ET siya pero pwedeng off-world, meaning ibang planet. Pwedeng in-world, meaning within the earth. Meron na silang place kung saan sila hindi pa natin nakikita. Or interdimensional rin. Diba? Kasi hindi kaya nilang maging non-physical, non-material eh. So ano ba yon? Interdimensional na ba yun? Do we consider that interdimensional? So yun, I think kailangan pang i-analyze talaga ang existence ng mga ETs kung ano ba sila. Kasi pagpakinggan mo yung mga storya ng ibang mga tao around the world when they explain what they call probably folklore or fairies, minsan yung explanation parang ET looking yung entities eh. So possible ba na yun nga? Nagkakagulo lang tayo talaga minsan kung ano yung nakikita natin. And yun nga, naalala ko yung iba interview sa mga nakakakita ng ETs talaga, iba daw yung frequency or iba yung vibration. So nalalaman nila based on that. So hopefully, may makausap tayo tungkol dito ulit at pwede natin himayin yan. Pero sa ngayon, magtiyaga muna tayo sa mga reptilian friends ni Sam. Kung interested kayo sa topic talaga, I will post on the show notes again some ET or UFO related stories. Kasi meron na tayong napag-usapan yan. Just in case nga na ito ang unang episode na napakinggan mo, good evening at welcome sa Paranormal Podcast. Ito ay collection ng iba't ibang first-hand paranormal experiences gaya ng narinig nyo. Karamihan ay mga kwento ng mga taong nakabase sa Pilipinas, pero syempre may ilang episodes na may kausap ako galing sa ibang bansa. Just because curious ako kung ano ba yung similarities minsan sa mga stories ng mga experiencer. May it be experiences ng ghosts, elementals, aliens, or whatever. Siyempre, malaking pasasalamat sa ating mga guests na nag-share ng kanilang mga experiences. Thank you sa lahat na nag-share. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwentuhan, baka gusto mong mag-subscribe. Click mo lang yung bell para ma-notify ka if may bagong episode. Pero ayun nga, every week naman may bagong episode. Pwede ka mag-subscribe sa Facebook, Spotify, YouTube, o meron ring TikTok paminsan. Merong bagong episode every Tuesday, 7 p.m. sa Spotify at Thursdays, 1:37 p.m. sa YouTube. Based again sa stats na nakikita ko, marami sa inyong nakikinig ay hindi pa subscribe or hindi kayo nagpa-follow. So, baka gusto nyo lang naman. Nakakatulong yan para mas dumami yung ma-recommendan ng episodes. Okay, maliko naman tayong panandalian sa mga Spotify and YouTube comments. Basahin natin ang mga comments sa episode 138, Ang Gumigitna. Sabi ni Lay L,
Bakit ganon? Parang napunta na ako dun sa napuntahan ni Mel. May nakausap din akong classmate, girl siya, short hair niya. Naku, Layel, saan ba yung napuntahan niyo? Yung parang classroom ba yan, yung kinukwento ni Mel? Nakita ba kayo ni parang HM? Pero sana, same rin ginawa mo kung ganun nga. Baka best na umalis ka doon, di ba? Pero naalala ko rin lang sa kwento ni Miss May before na parang meron siya na experience before na night class. Yun yung tawag niya. Na parang pagtulog siya, may classroom siyang napupuntahan. So hindi ko alam if same yun. Okay. Kay Bia naman, sabi niya, interesting, goosebumps. Bia, sana hindi tumagal yung goosebumps. Pero if napakinggan mo yung episode na yun, may ibang beliefs kasi yung mga kilala ni Mel. So very interesting nga talaga. First time ko nga marinig yun. If interested ka at di mo pa naririnig yung episode na yun, which is episode 138, baka gusto mong tignan, ang gumigit na. Sabi naman ni Renali, it's my first time listening to your podcast. I have the same experience dreams na sa school pero with a guy who I don't know at blurry din yung face. And I know di siya katulad natin. Paano di katulad natin, Renali? Pero thank you for listening. Thank you for subscribing if you are subscribed. Bakit kaya madaming nakakapanaginip yung school na yun? Again, approaching this as a skeptic, yung part na yan yung sa school. Kasi ako rin naman, minsan when I was younger, nakakapanaginip rin ako ng school before. Pero I think yung anxiety ko yun of going to school, siguro may assignment na hindi ko ginawa, may project na hindi ko ginawa. So napapanaginipan ko rin yung school. Pero yun nga, hindi ko masasabing same yung panaginip natin. Sa iyo ba, ano yung school na yun? Pero suggestion ko, Renali, try mo i-journal yung mga dreams mo and kung gaano kadalas mangyari. Kasi baka may meaning yan para sa'yo. Si Zenaida naman nag-comment ng all caps. 2 times ko na napanaginipan yung nasa school ako. Yung school na ito, same sa school ng elementary ako, pero hindi pareho dito sa earth na ito. Oh. Parang ibang earth at nasa labas kami. Ano ba tong school na to? Yan rin ang tanong ko, Zenaida. Ano ba yung school na yan? And bakit parang madami nga sa inyong nakakapunta dyan? Parang consistent rin na alam yung hindi siya parte ng mundo natin. Actually, nag-try ako mag-research tungkol sa night school or sa dreams na parang nasa school. Pero bihira talaga ako makarinig ng ganitong story. So, yun nga. If gusto nyo, idea lang to, if gusto nyo yung mga ganitong dreams sa school na ganyan, if you think it is similar to what Olivia experienced, Mel experienced, and the others of you experienced, baka gusto nyo email yung mga night school stories nyo, tapos gawa tayong compilation. And tignan natin if may mga story na nagko-connect. Gawin nating The Night School Chronicles. O, diba? Para maganda yan. Sige lang, pag meron kayo, meron naman nag-comment na Japanese ang name. I think Rona ang translation. Sabi niya, Sir Nick, not sure if you watch anime, but yung Mahu Tsukai no Yome, halos lahat ng scene doon narinig ko din sa mga guests nyo. Meron din pong scene doon na pinagpalit yung babies from 2 different worlds. Wow, hindi ko alam yan. Check ko ng mabilis ngayon. Okay. Mahu Tsukai no Yome. Ayun. Okay. Ang title in English is The Ancient Magus Bride. Medyo mahaba ang description. Check nyo na lang online. Pero sa isang description, the series deals with the romantic slice of life storyline in a surreal and supernatural light. Yan ba yun, Rona? Correct mo na lang ako kung mali. Sa mga nanonood nito, ano pa ba yung similar sa kwento ng mga taong naging guest? Baka gusto nyo share. Thank you, Rona. Sana tama translation ko sa Japanese name na nakasulat doon. Ang ating suking love bug naman na si Sky Crisford, sabi, yung soulmate ko, may iba ng soulmate. Move on na, Sky Crisford. Pabayaan mo na siya. May kanya-kanyang soulmate. Baka maging twin flame pa kayo niyan. Anyway, from Cheryl naman, sabi niya, love ko talaga itong paranormal podcast. Di po ako sensitive pero nung kabataan ko, yan mismo buhay namin. Relate na relate ako sa podcast mo po. At sorry, ikaw din pampatulog ko, naka-speaker pa.
Ayan na naman ang mga sleep listeners. Kamusta? Nakakatulog ka na ba? Meme na you? Sige. Good night. Nakatulog ka na ba, Cheryl? Ginamit mo naman ang boses ko. Pampatulog? Hindi, okay lang. Sige. Kung nakakatulong sa inyong mental wellness sa sleep habits nyo, sige lang. Replay nyo na lang para at least yung mga important parts, sana ma-retain, di ba? Ako minsan ganun rin. In all honesty, may mga podcast rin ako pinapakinggan, pampatulog. Hindi because ayoko silang pakinggan, pero because gusto ko bago matulog, may natututunan pa akong bago. Thank you pa rin sa pakikinig, Cheryl. Okay, yun na muna sa ating comments. Nagkakalokohan na tayo eh. Of course, di natin makakalimutan magpasalamat sa ating Paranormal Patreons and Coffee supporters. Sunny, J, Z, JT, JD, K, B, Justine, Leah, May, Shibune, and Ola. Maraming salamat. If you want to support the podcast, you can check out our Patreon and Coffee. I also recently activated the YouTube subscriber option, I think. Pwede rin kayo mag-support doon, pero again, it's okay. Additional options rin lang yan, just in case you want to support. You can always check the links in the show notes. If you want to support the podcast in another way, you can always choose your favorite podcast episode and share it with a like-minded soul. I really believe that the more people we reach, the more people, hopefully lang, open up to the world that we do not see and understand it. Yun lang naman. Shoutout nga pala sa brother ni Sparkles. Huwag mo ubusin ng episodes. Hinay-hinay lang. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. I would like to ask the listeners, if you have the time, I would deeply appreciate it if you can rate or review the show on your preferred podcast platform. You can leave a comment on Facebook, YouTube, or Spotify. Spotify has a rating option. Medyo mahirap lang siya i-navigate at the moment, but there is a way. We've had around 500 people rate the show, so thank you to those 500 people who have rated the show. Again, thank you everyone for listening. Please stay safe. Okay, LL Part 2 ng Thought Form. Nagbasa ka ba tungkol sa mga thought form? Okay, so mahaba-haba na naman yata to. Check ko nga. Okay, medyo mahaba. Okay, so gaya nung sinabi ko, tuloy natin yung usapan sa thought form. At kung bakit sa tingin ko, yung ibang multo na naiiwan sa mga school ay thought forms na lang. I-clear ko sinasabi ko ibang multo or ibang spirits. Hindi ko sinasabing lahat. Feeling ko lang yung iba. Okay? Bakit? Wait lang. Kung gusto nyo mag-review, pwede nyo pakinggan yung last LL episode. Last episode nga. Episode 142, School Stories Part 2. Sa LL portion. Anong LL portion? Alam mo na yun. Nandito ka na eh. Okay. Kung naalala nyo yung ine-explain ko last week, yun yung parang pinaka-basic form ng thought form. Parang spells. Kasi ang mga spell, process yan ng paggawa ng thought form. Yun yung pagkaintindi ko na ayon sa ninanais mo or naiisip mo, pinoproject mo ito sa universe para mag-manifest. So, merong mga nagsasabi na
hindi yung tools sa spellcraft ang nagpapamanifest sa mga ninanais mo. Yung lakas at pagkakaugnay, connection ng thought form. So, ano connection nito sa mga pinropose ko nga last week na yung, again, yung theory ko na some spirits in schools are probably just thought forms. Okay, bago tayo pumunta dyan, breakdown ko ng mabilis yung iba't ibang klaseng thought form na sinasabi ng mga nag-aaral nito. Nag-aaral ng thought form, okay? So, sinasabi nila, ang breakdown, syempre meron pa subclasses to, pero ang breakdown ng mga thought form, sigil, servitor, egregor, tapos God form. Okay? So, pwede nyo research yan. Ang tulpa, sinasabi nila, it is under egregor. So again, mahaba-habang discussion pa yan para explain bawat isa. Pero mag-focus tayo sa egregor. Okay, baka maging blasphemous ito para sa iba. So sa explanation ng iba, ang egregor ay isang fully autonomous being, gaya ng angel, demon, or iba pang spirit. So if fully autonomous, meaning yan may sariling pag-iisip yung thought form. So sa Greek actually galing yung word na yon, egregoros, ibig sabihin wakeful or watcher. Nagmamasid, kumbaga. Okay, ito na, malapit na. Tapos ito yung connected sa theory ko nga. Babasahin ko yung explanation na nabasa ko. Okay? Siyempre English, ang hirap i-translate ito, pero English. An egregor is a psychic entity composed of and influencing the thoughts of a group of people. Tapos, sinasabi nga, may isa pang definition, and this one is a bit older and they're saying this is more significant. It is also a home or conduit for specific psychic intelligence of a non-human nature connecting the invisible dimensions with the material world in which we live. Sige, pwede mo rewind yun para para mas magets mo. Pero sige, ito, ulitin ko lang para sa iyo. It is also a home or conduit for specific psychic intelligence of a non-human nature connecting the invisible dimensions with the material world in which we live. So ito na, finally, sa theory ko, na posibleng dahil napapasa ang mga urban legends from generation to generation. Kasi if maiisip nyo, ako, inisip ko lang sa skwelang pinuntahan ko, parang yung mga kwento ng kapatid ko mas matanda sa akin, galing sa kwento rin ng mas matanda sa kanila, and pareho lang yung kwento. I think nabubuo yung thought form or yung spirit na yon sa pinagkukwentuhang lugar. So, di ba? So, yung madre sa CR, yung bata sa elevator, yung umiiyak na babae sa chapel, dahil sa collective belief at thoughts, may kasama pang fear na emotion yan, di kaya mga egregor yun na na-experience ng mga estudyante sa schools. Hindi lahat, hindi ko nila lahat. Kasi naalala ko na naman yung kwento ni Sam, di ba? Na talagang merong message sa kanya yung pinaslang na bata. Di ba? Sa CR. Merong iba talaga na nandoon pa. Pero yung iba kaya is thought form na lang. Explanation no? Para dun lang. Pero yun nga, palaisipan talaga. Kasi minsan iisipin mo, hindi pa kaya nag-move on yung namatay na yun. Ang tagal na niyang nagmumulto sa isang lugar. Diba? Or baka ako lang yan. In-analyze ko lang na katakot-takot yung thought form, egregor. Kasi baka ayaw kong isipin at malungkot na may mga spirit na hindi titigil maglakad palibot-libot sa eskwela. At di nila alam if patay na ba sila or hindi. Yun na muna. Although parang gusto ko pa analyze at pag-aralin yung thought forms at yung different classes. Kasi, again, lumalabas siya, hindi palagi, pero lumalabas siya sa mga story, diba? Na minsan, parang ganun yung nakikita nila. Something that they created themselves. Meron nga ako nabasa, again, before ko end to, wait. Meron nga ako nabasa na parang ina-explain niya yung mga tulpa. Sabi niya, tulpas are not servitors. Servitors are like
a sigil or spell, only they are autonomous. Like, ito yung, like a Roomba. Parang gano'n daw. So, a tulpa is basically a poltergeist. Parang sabi niya, alam niyo yung mga nagkakos ng, nagbubukas yung mga bintana, gumagalaw yung mga bagay. So, parang sinasabi niya, possibly tulpa yung mga yon kasi it is manifested by the victim themselves. Kasi nagto-throw out sila ng negative energy. And because of that, it takes on a life of its own. So, yun lang. Maganda pa siyang pag-isipan at basahin at alamin. I'm sure marami dyan naka-explain na nito, di ba? Pero again, this is for the people na gaya ko, casual experiencers of stories that involve thought forms. So yun na muna. Napahaba tayo. Okay. Goodbye.